Ang kwentong ito ay inaalay ko sa mga katulong na umiibig. Made for Love Chapter 1. Pahina 1. Daniel. Iihim ng tahimik habang dahan-daang tinutulak ang isang malaking cart sa harapan ko sa hallway ng Hotel Nova. Napakalaki at mahirap gamitin ang kariton ng mabigat na dalaga, at halos kunin ko ang isa sa mga display ng bulaklak sa gilid. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa kong lumihis sa kaliwa sa tamang oras. Phew, malapit na. Ang mga pamumulaklak ay makulay, at ang halimuyak ay matamis na may isang pahiwatig lamang ng honeysuckle. Wala ako sa mood na pumasok kaninang umaga, pero mas matitiis ng mga bouquet. Palaging ginagawa ng kagandahan ang buhay na mas mapagtitiisan, at ang kakayahang manood ng marangyang pag-aayos ng mga bulaklak ay isa sa mga plus sa aking trabaho. Kung tutuusin, kahit sino pa ang mararamdamang depressed sa pagtatrabaho bilang kasambahay, pero hindi naman ganoon kalala. Sa isang bagay, walang pakialam ang management kung nakikinig ako ng musika habang nagtatrabaho ako, kaya madalas akong nawawala sa sarili kong mundo, ang ulo ko ay nakayuko habang nag-aayos ng mga kama, walang laman na basura, at nagpupunas ng salamin. Isa pa, medyo mainit ang uniforme. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng management sa Hotel Nova, ngunit tiyak na hindi ito ang karaniwan mong walang hugis, parang bag na sako. Instead, ang sexy ng uniform, if I dare say. Ang damit ay halos hindi lumalagpas sa aking itaas na mga hita, at kung yumuko ako ng bahagya, ang material ay aakyat, at ang aking mga pisngi sa puwet ay makikita ng buo na ang strip ng aking sinturon ay nahahati sa kanila. Ang aking malalaking suso ay mag-atas at masarap din, halos lumalabas sa itaas. Mukhang hindi rin alintana ng mga bisitang lalaki ang sexy kong uniforme. Nakikita ko sa paraan ng pagtingin nila sa akin habang nilalagpasan ko sila na natutuwa sila sa nakikita. I'm a pretty girl, if I do say so myself, and not just because of my curvaceous bod. Mayroon akong ligaw, kulot na kayumanggi na buhok, kayumangging mga mata, isang butones na ilong, at isang magandang ngiti din. At muli, ang pagiging kaakit-akit ay hindi eksaktong nakuha sa akin saan man sa buhay na ito. Iama hotel maid naman. Sa ngayon, wala lang akong maraming pagpipilian. Nagtapos ako ng high school mga 1 taon na ang nakalilipas at nag-apply sa lahat ng uri ng establishmento bilang isang waitress, clerk, at kahit isang car wash assistant. Ngunit ang merkado ay dinagsa ng mga umaasang aplikante, at ang tanging lugar kung saan ako na-interview ay dito, ang Hotel Nova. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang marangyang hotel sa Fairlawn, New Jersey. Napakalaki ng lugar na may kahanga-hangang lobby, marmol na dingding, kumikinang na sahig, at mag-agarang palamuti sa paligid. Kadalasan ay maraming mayayaman ang nananatili, na may mga ups and downs. Isang pro, ang mga bisita ay madalas na magbigay ng tip. One con, ang mga bisitang lalaki minsan ay umaasa ng higit pa sa serbisyo ng kasambahay. Tahimik akong napabuntong hininga nang huminto ako sa harap ng presidential suite. This is my next stop and sana walang demanding na bisita sa loob. Kumatok ako sa pinto ng ilang beses at naghintay ng ilang saglit para tingnan kung may sisigot, ngunit walang sumasagot, kaya naisip kong nasa labas sila sandali. Perpekto. Sa ganitong paraan magagawa ko ang aking trabaho ng payapa. Dinala ko ang keycard sa pinto at mabilis na pumasok. Ito ang huling silid na kailangan kong alagaan bago ako makapagpahinga, kaya gusto kong magtrabaho ng mabilis hanggat kaya ko. Inilabas ko ang isa sa aking earbuds habang mabilis kong iniskan ang malaking espasyo, para lang makasigurado na walang tao dito para hindi ako makaistorbo sa sinumang bisita. Ito ay ganap na tahimik at walang laman, kaya masaya kong ibinalik ang aking earbuds sa aking tainga at nilakasan ang aking musika bago magsimula. Malaki ang presidential suite, kaya alam kong matagal akong maglinis. Tiyak na may proseso para sa mga bagay na ito. Karaniwang ginagawa ko muna ang kusina, silid kainan, at mga karaniwang lugar, bago pumunta sa mga silid tulugan at banyo. Buti na lang at medyo maayos na ang dining room nang I will ko ang cart ko sa loob.
Ang kailangan ko lang gawin ay palitan ang trash bag sa trash can at panasan ang mesa na walang mga mumo bago ako tumungo sa kusina, kung saan pinupunasan ko ang lahat at pinalitan ang maruruming tuwalya at tela bago salakayin ang ilang maruruming pinggan sa lababo. Nang matapos ako sa kusina, dumiretso ako sa common area para simulan ang paglilinis, at medyo magulo. May maruming basahan at tuwalya sa sahig, mga ginamit na plato at baso na kailangang tipunin, ang mga unan ng sopa ay wala sa lugar, at may mga kumot na kailangang tiklop at iligpit. Ngunit bago ko marating ang alinman sa mga ito, nagsimula akong makarinig ng kakaibang ingay sa musika sa aking earbuds. Sa palagay ko ay ini-imagine ko lang ito saglit habang lumilinga-linga ulit ako, iniskan ang malaking espasyo para masiguradong walang nakapasok. Walang nakapasok. Imagination ko lang siguro. Kaya, yumuko ako para kumuha ng kumot para itiklop, pero sa sandaling gawin ko, narinig ko na naman ang ingay. Inilabas ko ang isa sa aking earbuds, ikinakunot ang aking mga kilay habang nakikinig ng mabuti. Natahimik ito ng ilang saglit bago ko narinig muli ang ingay, at nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko na parang humihingal ito. Ano sa mundo ang nangyayari? Nagsisimula akong dalhin ang aking mga paa patungo sa ingay bago ko maisipang pigilan ang mga ito, at gumapang ako palabas ng common area at pababa ng bulwagan, patungo sa isa sa mga pintuan ng kwarto. Palakas ng palakas ang ingay habang lumalakad ako, at itinaas ko ang kamay ko para takpan ang bibig ko nang mapagtanto kung tama ako. Iyon ay 100% na daing dahil hindi ito maaaring maging anumang bagay. Alam kong dapat na lang akong tumalikod, umalis, at bumalik sa ibang pagkakataon, ngunit ang aking pagkamausisa ay nakuha ang pinakamahusay sa akin, at patuloy akong gumagapang palapit hanggang sa ako ay nakatayo mismo sa labas ng pinto sa master suite. Bahagyang bumukas ang pinto, kaya naririnig ko ang malakas at malinaw na mga tunog habang nakatayo ako sa harap nito. Sa pagtataka ko, parang ang daming tao. Ilang tao ang humihingal, at naririnig ko ang hindi mapag-aalinlangan ng thrum ng isang bass male tone. Sa kabila ng aking mas mahusay na paghuhusga, dahan-dahan akong sumandal upang sumilip. Napabuntong hininga ako nang makita kong tama ako. Mayroong maraming mga tao, at hindi lamang iyon, ngunit sila ay nakikibahagi sa manipis na kahalayan. May dalawang babaeng nakayuko sa kama, nakaarko ang kanilang mga likod at kumikislot ang mga asno sa hangin. Pareho silang definisyon ng textbook ng sexy na may beach blonde na buhok, malalaking suso, at matambok na asno. Hindi lamang iyon, ngunit ang dalawang batang babae ay humahadjijik at nakikipag-usap sa pagitan ng malakas na pag-ungol. Gusto mo ba, Star? Ungol ng lalaking nasa likuran nila habang hawak ang balakang ng unang blonde bago itinulak ng malalim ang mapuputing pisngi nito. Siya ay nagpakawala ng isang maliit na ungol, ibinagsak ang kanyang mukha sa kutsan, at siya ay ngumiti sa kasiyahan. Oo, parang gusto mo. Napabuntong hininga ako dahil ano na ba ang nangyayari sa mundo. Malinaw, ito ay isang tatlong bagay na may dalawang babae na handa na para sa lalaki, ngunit kung hindi ako nagkakamali, kinuha niya ang babaeng iyon sa puwet. Hindi lamang iyon, ngunit habang pinapanood ko, ang lalaki ay bumunot mula sa ilalim ni Star, na nagpapakita ng isang malaking, tumutulo na miyembro na may isang ugat na kitang-kita ang palso sa tagiliran. Pagkatapos, lumihis siya upang siya ay nasa likod ng pangalawang babae at itinulak siya ng malalim sa kanyang puwet. Sigaw niya. Ibinabalik ang kanyang ulo habang arko ang kanyang likod. Napakasarap sa pakiramdam, Mr. Colgate. Ma'am, oo, mas malalim. Laglag ang pangako kahit na bumabaha ang init sa loob ko dahil ito na ang pinakamaruming eksenang nasaksihan ko. Ang dalawang babae ay parang mga laruan na gagamitin ng lalaki, at hindi lang iyon, ngunit ang lalaking namamahala ay hindi kapani-pani walang gwapo. Mas matanda siya, siguro nasa late 30s o early 40s, at siya ay may tansong balat, mapupungay na mga mata na sa tingin ko ay maaaring asol, at itim na buhok na nakasabit sa kanyang mukha habang inaararo niya ang blonde, literal na binubuhat siya ng kaunti gamit ang kanyang napakalaki, laki. Napakagatlabi ako habang pinapanood ang eksena.
Ang matipunong likod ng lalaki ay umaalon habang siya ay tumutulak, ang malalaking biceps na iyon ay pumipiglas. Hindi lang yon, may literal na six-pack ng abs siya na gusto kong i-trace ng dila ko, plus ang matulis na jawline at sensuous lips. Ngunit ang pinakamahalaga, sa nakikita ko habang panandaliang lumilitaw ang kanyang titi bago mawala sa loob ng puwete ng babae, siya ay nakabitin. Mukhang napakalaki kahit mula rito, at masasabi ko sa paraan ng pag-ungol ng babae na dapat nga. Mukhang nababanat ng kahabaan nito ang kanyang asshole, sa totoo lang, medyo pink na ang pang-ibaba niya at nasisira. Sa totoo lang, I'm not even sure how she hasn't been broken in half yet because he's giving her such a deep pounding that I swear if they can feel it. Pero napaka-fair ng tao. Ang ibang babae ay iginagalaw ang kanyang pang-ibaba sa kanya bilang pagsusumamo, at siya ay tumawa habang patuloy sa pagrim sa unang blonde. Gusto mo rin, Ham? Well, kailangan nating lahat ng atensyon. Pagkatapos, isinubsob niya ang mga daliri ng kaliwang kamay sa puki ng unang babae, at napasigaw ito sa tuwa. Ma'am, sigaw niya. Ay oo, ito ay isang maruming tanawin. Ang balakang ng lalaki ay kumakabog na parang motor sa pagitan ng mga pisngi ng isang babae, habang ang isa naman ay pini-finger ang kanyang puki at naninigas. Pumupuno sa hangin ang mga sampalan, hindi pa banggitin ang malalaswang tunog ng pagsuso ng basa ng mga babae at bigla na lang akong nakaramdam ng ganang hawakan ang sarili ko. Bago ko pa ito maisip, pinasok ko ang aking kamay sa loob ng aking panty at sinimulang himas-himas ang aking mga folds sa oras ng kanyang mga ulos. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. Sa panunood ng ganap na karunungan ng lalaki sa eksena, iniisip ko kung ano ang magiging pakiramdam ng tatanggap ng kanyang katigasan. I bet halos hindi na ako makalakad pagtapos niya ako. Bilang isang resulta, sinusubukan kong magpanggap na siya ang naninigas sa akin habang inilalabas-pasok ko ang aking mga daliri sa aking nanginginig na butas habang tahimik na humihingal. Pilit kong iniisip na ako ang pinipigilan niya at idinidiin sa kutsan habang nanginginig ang matigas na baras na iyon. Isang tahimik na helenghing ang dumaan sa aking mga labi habang inilarawan ko siya na ikinulong ang aking katawan sa ilalim ng kanyang sarili at umuungol sa aking tainga habang hinahati niya ako sa kanyang titi. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong inilalabas niya ang kanyang mga daliri mula sa piyok ng babae at ilang sandali lang ay napaatras siya. Siya ay halos sumisigaw, at ang mga helenghing at hiyaw ng dalawang babae ay may halong tunog ng paglangit-ngit ng kama, ang pag-ungol ng lalaki, at ang basang tunog ng pagkiss niya sa magkabilang butas ng mga ito. Goddamn! Ungol niya habang hinahampas ang kanyang titi sa babaeng nasa ilalim niya sa huling pagkakataon. Napuno ng kanyang mababang mga daing ang silid, at masasabi kong darating siya habang itinatapon niya ang kanyang ulo sa likod at gumiling laban sa kanya, na binubambo siya ng puno ng buto. Pahina 2. Sa palagay ko ay hindi ako nakarating ng mas mabilis sa aking buhay, ngunit ang aking orgasm ay biglang tumama sa akin na parang isang toneladang brick. Ang nakikita niyang ganap na nangingibabaw sa dalawang babae, ang mga maalay na tunog na kumakalat sa buong silid, at ang pag-iisip kung gaano mali para sa akin ang pag-espiya sa kanila ay naglalagay sa akin sa gilid. Pilit kong pinipigilan ang mga helenghing ko habang pumipyok ang aking P*K* sa aking mga daliri. Mamph! Ang mahinang sigaw ko habang umiikot ang mga mata ko sa likod ng ulo ko. Oh! Basang-basa ang panty ko habang patuloy ang pagpasok at paglabas ng aking mga daliri sa aking basa, at nanginginig ang aking mga binti kaya kailangan kong sumandal sa pader para hindi ako tuluyang malaglag. Natutuwa ako sa sobrang ingay nilang tatlo dahil kung hindi, sigurado akong maririnig nila ako. Ngunit nang medyo hamina na ang helenghing nila, pinipilit kong ilabas ang aking mga daliri sa aking P*K* at pilit na binababa ang aking sarili mula sa aking kasukdulan. Kailangan kong makaalis dito bago pa mapansin ng isa sa kanila ang anino ko sa hallway. Mabilis kong ibinaba ang palda ko bago pinunasan ang mga daliri ko sa ilang hand towel. Pagkatapos, sumilip muna ako sa loob ng kwarto para masiguradong hindi sila nakatingin at mabilis na dumaan sa pinto at bumalik sa common area.
Kinuha ko ang aking cart ng mabilis hanggat kaya ko at sinimulang itulak ito patungo sa harap ng pintuan ng suite. Isinusumpa ang aking sarili dahil malinaw naman, ang mga karaniwang lugar ay malinis na ngayon. Malalaman nila na may tao dito. Pero ang magagawa ko lang ay umasa na wala silang pakialam na tanungin ito ng sobra dahil nakakagulat ang aking nasaksihan, at sa kabuuan ay napakasarap din. Stupid Seymour. Bumantong hininga ako habang nakataas ito patungo sa opisina ng aking manager. Pagkatapos ng escapade kahapon, nalampasan ko ang natitirang bahagi ng aking shift nang hindi nasaktan. Umuwi ako at agad naligo ng malalim para makapagpahinga. Nagtrabaho ito, ngunit ngayon ay bumalik ako sa Hotel Nova at iniisip kung magkakaroon ng anumang mga epekto. Pagpasok ko pa lang sa staff room, sinabi sa akin ng kaibigan kong si Margot na gusto akong makita ng manager namin. Talaga? Ngayon na? Itinanong ko. Yep, sabi ni Margot habang ibinabaliktad ang kanyang mga kulot sa isang balikat. Pinutol niya ang kanyang gum. You better go, Danny, because you know Seymour expect we to jump on his beck and call. I roll my eyes kasi isang piece of work ang manager namin. Bawat pakikipag-ugnayan ko sa kanya ay tumatagal ng 10 taon mula sa aking buhay, I swear. Ano ang magagawa ko? Huminga ako ng malalim nang makarating ako sa opisina niya, sinusubukan kong i-compose ang sarili ko bago ako pumasok. Nang halos handa na akong harapin siya, kumatok ako sa pinto, naghihintay ng mahina niyang tugon. Halika. Tumahol siya. Binuksan ko ang pinto at sinuntok ang ulo ko. Hey Mr. Hines. Daniel. Tumahol siya ng malakas, kumaway sa akin. It's about time you got here. Tahimik akong napabuntong hininga habang dahan-daang isinara ang pinto sa likod ko at lumakad papunta sa kanyang mesa, umupo sa isa sa mga upuan sa harap nito. Panipi. Paumanhin kung natagalan ako, Mr. Hines, paghingi ko ng paumanhin, kailangan. Kumunot ang noo niya. Pinasadahan ng kamay ang mamantika niyang buhok bago ipinatong ang mga siko sa desk at pinagsalikop ang mga kamay. Siya ay isang payat, binata na nakasuot ng suit na halos 4 na sukat ay masyadong malaki. Bilang resulta, binibigyang diin ng material ang kanyang makitid na balikat at manipis na frame. Ang maitim niyang mga mata ay nakatingin sa akin habang dinilaan niya ang kanyang mga labi bago sumandal sa kanyang upuan at tinaasan ako ng isang kilay. Ginagawa ito ni Seymour sa tuwing tatawagan ako sa kanyang opisina. Hinding-hindi siya makakadiretso sa punto. Sa halip, ang payat na lalaki ay gustong Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa akin, pinipigilan ako at pinapakislot ako habang naghihintay. Ito ay katawa-tawa, upang sabihin ang katotohanan, dahil siya ay isang mababang antas ng manager dito sa hotel, ngunit siya ay mahilig kumilos na siya ay isang uri ng napakalaking deal, ultra-successful CEO o kung ano. Hindi siya. 27 taong gulang pa lang siyang lalaking anak na na-promote sa pagiging manager nang huminto ang huling manager at wala ng ibang tao para kumuha ng posisyon dahil kulang kami sa mga tauhan. Ngayon, mayroon na siyang opisina na may desk at medyo disenteng view, kaya sa tingin niya ay siya ang epitome ng tagumpay. Daniel, sabi ni Seymour. Napakunot ang noo ko dahil sa pilit na malalim na boses ng lalaki bata, pero pinipigilan kong blanko ang mukha ko bukod doon. Nakatanggap ako ng reklamo tungkol sa iyo mula sa isang bisita sa hotel. Napaka-importanteng bisita sa hotel. Bumaba ang puso ko sa tiyan ko habang umuupo ako ng medyo tuwid, nakakrus ang isang paa sa kabila habang nililinis ko ang aking lalamunan. Sinisikap kong huwag ipakita ang aking alarma habang kibot balikat ko, pinapanatili ang aking mukha bilang neutral hanggat maaari. O talaga? Ano ang reklamo? Nakalimutan ko bang magsabit ng diretsyong tuwalya? Nakalimutan ko bang itapon ang basura sa kwarto ng isang tao? I apologize for the oversight, I murmur, trying to make it seem as if I'm thinking things over out loud. Hindi. Ito ay isang mas malaking isyu kaysa sa paglimot lamang sa pagtatapon ng basura, sabi ng mamantika na lalaki habang kumikinang na nakakatakot. Napalunok ako ng makapal, sinusubukan kong hindi magmukhang kinakabahan. Ano iyon? Tanong ko.
Ito ang panauhin na nananatili sa presidential suite, panimula ni Seymour, na tinitigan ako ng masama. Sinabi niya na hinalungkat mo ang kanyang mga gamit habang nililinis mo ang kanyang silid. Napabuntong hininga ako, nagsalubong ang aking mga kilay habang nakabuka ang aking bibig sa gulat. Ngayong tiyak na hindi ko ginawa. Wala akong ginalaw na personal na gamit niya. Ang lahat ng nilinis o inayos ko ay ari-arian ng hotel, at tiyak na hindi ako nanghuhuli ng mga gamit ng sinuman. Napagkamalan niya siguro akong iba. Ginoo Hines, I swear, hindi ko ginalaw ang anumang gamit niya. Mukhang iniisip niya na ginawa mo iyon, at gusto niyang tanggalin ka dahil doon. Halos lumuwa ang mga mata ko sa narinig kong banta na iyon. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Nasisiyahan akong magtrabaho dito, at ayokong matanggal sa trabaho dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Besides, given the tight job market, alam kong wala akong mahahanap na iba ngayon. Hindi mo ako mapapaalis. Wala akong ginawang masama. Pahina 3. Nagkibit balikat si Seymour. Oh talaga. You know, you should be thankful that you have an incredible boss like me, Daniel, nakangiting sabi ng manager ko habang dahan-daw ang tumayo at nag-waltz papunta sa akin. Pamatong siya sa gilid ng kanyang mesa at pinag-cross ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib habang nakatitig sa aking lumiliit na anyo. Kahit sino pang manager sana ay tanggalin kaagad para lang matahimik ang bisita, pero mabait ako para ipaglaban ang trabaho mo dito. I pleaded for leniency in your behalf, and I must have been pretty damn convincing because the guest agreed. Okay, sabi ko sa mahinang boses. Kaya kailangan kong panatilihin ang aking trabaho. Oo, ang bisita ay handang tumanggap ng paghingi ng tawad mula sa iyo sa personal. Pagkatapos nito, dapat naligtas ang iyong trabaho. Dahil sa akin, paalala niya ulit sa akin. Maraming salamat. I murmur, kumukurap-kurap sa pagtataka. Hihingi ako ng tawad ngayon din. Sabihan mo lang ako sa pangalan niya. Magsusulat pa ako ng isang note ng paghingi ng tawad kung sa tingin mo ay makakatulong ito. Hindi, sabi ni Seymour habang iniikot ang kanyang mga mata. Hindi kailangan ng note. Sigurado akong magiging maayos siya sa isang verbal na paghingi ng tawad. Pero Daniel, gusto kong malaman mo na wala akong ginagawa para sa sino man ng libre. Kumakalom ang tiyan ko nang lumingon ako sa kanya na may pag-aalalang ekspresyon. Ano ang sinasabi mo, Mr. Hines? Ngumisi siya. Ang sinasabi ko, gusto kong makipag-date sa iyo, Ms. Smythe. Ikaw at ako, sa isang romantikong setting. Isang date. Tanong ko sa mahinang boses habang tumatango siya. Oo, at huwag kang magtaka. Ito ang pinakamaliit na magagawa mo simula noong nailigtas ko ang iyong trabaho. Ang galing mo, Daniel. Bukod dito, mayroong libu-libong kababaihan na marahil ay nais na sila ay nasa iyong posisyon ngayon. I mean, look at me, nakangiti niyang sabi habang ikinakaway ang kamay pataas-baba sa katawan niya. Ako ay isang matagumpay na negosyante, puno ako ng pera, at ako ay kasing gwapo. Ako ang pantasya ng bawat babae. Hindi masyado. Si Seymour ay kasing payat ng isang kalansay, kasing putol ng isang multo, at kasing mantika ng isang fry basket ng McDonald's. Hindi ko eksaktong lagyan ng label ang makulit, mahalaga sa sarili na istorbo bilang pantasya ng bawat babae. Pero tama siya, I'd save my job kaya may utang ako sa kanya. Nilunok ko ang apdo na nagbabantang lalabas sa aking lalamunan habang iniisip kong umupo sa tapat niya sa isang hapagkainan sa isang murang restaurant para sa kung gaano karaming oras, nakikinig sa kanya na nagyayabang tungkol sa kanyang hindi kahanga-hangang mga nagawa at pag-usapan kung gaano siya kagaling sa tingin niya. Nakikita ko na ngayon. He'll spend the whole time kissing his own ass and then he'll make me pay for my half of dinner before asking me if I want to go home with him. Halos hindi ko na napigilan ang ngisi ko habang pinatahan ko siya ng matigas na tango. Sige, I'll go on a date. I guess, ungol ko bago tumalikod para mabilis na umalis. Sige, kumakanta si Seymour sa mapang-asar na tono. Biyernes ng gabi. Maghanda ka pagkatapos ng iyong shift.
Biyernes ng gabi, paulit-ulit kong ulit habang binubuksan ang pinto at lumabas. Huminga ako ng malalim pagkalabas ko sa hallway. Malaki. Ngayon ay humihingi ako ng paumanhin sa isang bisita para sa isang bagay na hindi ko ginawa at ginugol ang aking Biyernes ng gabi sa isang pakikipag-date kasama ang pinakamaliit na lalaking nakilala ko. Paano sa mundo napunta sa ganito? Nagsisimula na akong mag-isip na baka matanggal sa trabaho ang mas magandang opsyon para makita ang takbo ng buhay ko. Kinabukasan, pagkatapos ng aking shift, bumalik ako sa presidential suite para humingi ng paumanhin para sa di umano'y disgrasya. Nakasuot pa rin ako ng uniforme ng aking maid, ngunit sinigurado kong i-freshen up ang aking buhok at makeup bago pumunta dahil gusto kong maging presentable hanggat maaari habang nasa aking paglilibot sa paghingi ng tawad. At, okay, gusto kong mapabilib ang sexing lalaki na nakita ko sa suite kahapon. Hindi masakit na magmukhang maganda, at inaamin ko na hindi ako nasa itaas gamit ang aking mga panlilinlang sa babae. Tumatagal ako ng ilang sandali upang magkaroon ng lakas ng loob na kumatok, ngunit sa wakas ay ginawa ko ito pagkatapos kalikutin ang aking damit at panasan ang hindi nakikitang alikabok sa aking uniforme. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto, at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ng malapitan ang gwapong lalaki kahapon. Mas matangkad siya sa inaakala ko, at kumikislap ang malalim niyang asul na mga mata habang nakatingin sa akin. He's shirtless. And it takes everything in me to keep myself from looking away from his eyes to stare at his smooth, golden skin and toned abs. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng hininga habang naghihintay siya. Sino ka? Tanong niya. Ako si Daniel Smythe, sabi ko sa isang pansamantalang tono. Nagtatrabaho ako sa hotel. Nagreklamo ka, at nandito ako para humingi ng tawad. Tumango siya. Kumikinang ang mga asul na mata ngayon. Alright, tumango siya bago humakbang sa gilid. Pumasok ka. Inaasahan kong marinig ito. Something about the way he said those words makes me pause. Bakit parang ang yabang niya? Ngunit hindi mahalaga dahil ito ay dapat tumagal ng lahat ng 30 segundo, at pagkatapos ay aalis na ako dito. Ngunit kahit papaano, alam kong magiging mas mahabang proseso kaysa doon. Ngunit ang nag-aalangan na ekspresyon ay agad na natunaw sa aking mukha nang pumasok ako sa loob at nakita ko ang dalawang babaeng kahapon na nakahandusay sa isa sa mga sopa. Star, Lacey, guhit ng lalaki. Ito yung kasambahay kahapon. Ako nga pala si Baron Colgate. Ito ang suite ko. Pahina 4. Nakahinga ako ng maluwag habang tinitingnan ang mga blondes dahil sa kabila ng katotohanang alas 7 pa lang ng gabi, pareho silang nakasuot ng maliliit na lingiri. Kumakaway ang kanilang mga suso habang kumakaway, ngunit parang wala silang pakialam na halos hubot-hubad na ang nakikita ko dahil pa-impul silang nakangiti habang palay-pat-lipat sa sopa. Hi, sabi ni Blonde 1. Hey there, sabi ni Blonde 2. Inilibot ni Baron ang kanyang mga mata. Upang mas tiyak, ito ang Star, itinuro ni Baron ang batang babae sa kanan. And this is Lacey, tinuro niya ang babae sa kaliwa. Pareho silang napakarilag para maramdaman ko na medyo may kamalayan sa sarili, sa kanilang malalaking suso, matambok na hita, at hubog na mga figure na perpektong niyakap ng maliliit na piraso ng puntes at sutla. Pero mukhang mabait naman sila. Star stares at me with a set of wide and curious eyes while Lacey looked me over a moment bago tumango ng bahagya ang ulo, na parang pumayag. Ikinagagalak kitang makilala, Star at Lacey. Ako si Daniel, nauutol kong sabi. Anong klaseng pangalan ang Star at Lacey? Pero hindi ako nandito para magtanong. Nandito ako para humingi ng tawad, kaya kapag sinenyasan ako ni Baron na maupo sa couch sa tapat ng dalawang babae, ginagawa ko. Umupo siya sa pagitan ng mga babae, at agad silang pumulupot sa kanyang tagiliran, humahadjejek habang niyakap niya sila ng mabibigat na braso. Pinipilit kong hindi magmukhang kinakabahan habang nililinis ko ang aking lalamunan. Ginoo. Colgate, panimula ko, ngunit mabilis niya akong pinutol. Pakiusap, tawagin mo na lang akong Baron. Baron, inayos ko ang sarili ko sabay ngiti.
Umiikot ang mga paro-paro sa tiyan ko habang tinatitigan niya ako gamit ang matatalim niyang mata. Ito ay malinaw na isang tao na walang pinalampas. Taos-puso akong humihingi ng paumanhinsa. Kinagat ko ang labi ko habang sinusubukan kong malaman kung paano sasabihin ang susunod kong pangungusap. I didn't go through his things, kaya ayokong mag-sorry for that, pero paano kung ma-offend siya kung sasabihin ko sa kanya na mali siya? Ano ang hinihingi mo ng tawad? He quirks a handsome brow, and a hot twinge goes through my insides again. For the mix-up, sabi ko sa matatag na tono. I can assure you na hindi ko hinalungkat ang alinman sa mga personal mong gamit, at least hindi sinasadya. Pero posibleng may nahawakan ako na hindi ko dapat gawin habang naglilinis ako dito. So for that, my sincere regrets. Nahawakan ang isang bagay na hindi mo dapat, Siya rasps. Shock lang lazily habang si Star at Lacey ay nagsimulang humajijek din. Bumaba ang mga mata ko saglit habang dumudulas ng bahagya ang kamay ni Lacey pataas sa hita ni Beren hanggang sa halos nakapatong na ito sa kitang-kitang umbok sa kanyang pantalon. Samantala, diniinan ni Star ang ilang nakabukang mga halik sa kanyang leeg habang hinihimas nito ang kabilang hita nito. Napalunok ako, pinipilit na huwag ipakita kung gaano ako naguguluhan. Hindi ako sigurado kung dapat ba akong umiwas o magdahilan o ano, ngunit hindi ko rin magawa. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa balangkas ng matigas na umbok ni Beren kahit anong pilit ko hanggang sa tumahimik na siya para muling makuha ang atensyon ko. Nag-aapoy ang mga pisngi ko habang umiikot ang mga mata ko para tingnan siya, at ngumisi siya habang tinatango ang ulo niya sa akin. Salamat. Pinahahalagahan ko ang paghingi ng tawad. Ibig sabihin tanggap mo na. Nagtanong ako. Ngumiti siya. Hindi ako isang taong nagtatanim ng sama ng loob. Oh, that's great. Thank you so much, sir. My words died on my lips as he turned his head and pulled Star in for a passionate kiss, their tongues sliding against each other as Beren tilts his head to deepen the kiss. Si Lacey ay yumuko upang sumali. Ang sarili niyang dila ay nagsasalo-salo sa kanila habang nakikita niyang hinawakan ang titi ni Beren sa pamamagitan ng kanyang pantalon. Ang dalawang batang babae ay nagsimulang umungol ng mahina habang ginagamit ni Beren ang isang kamay upang laruin ang mga dibdib ni Star at ang isa naman ay hinahaplos ang button sa pagitan ng mga binti ni Lacey. Tulad ng isang mabuting babae, ibinahagi niya ang kanyang mga hita upang bigyan siya ng mas madaling pag-access, na nagsisimula ng humihingal sa pananabik. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan ko sila, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ano ang nangyayari? Akala ko nandito ako para sa paglilibot sa paghingi ng tawad, at hindi para masaksihan ang isa pang karumal-dumal na tatlong bagay. Tatayo na lang ako at aalis ng tuluyang humiwalay si Beren sa kanilang halikan at sumulyap sa akin na may kalahating talukap ang mga mata. Well, tili ko. Gusto mo bang sumama sa amin, mahal? Tanong niya. Mukhang naging kawili-wili ang ating tatlo kahapon. Pakiramdam ko sisabog na ang ulo ko habang sabay-sabay na pumasok ang 1,000,000 pag-iisip. Oh shit, alam nila. Oh shit, nakita nila ako. Maaari akong matanggal sa trabaho dahil sa pakikipaglokohan sa isang bisita. Gustong-gusto ko siya, at hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong makuha ang gusto ko simula nang makita ko silang nagtatalik kanina. Diyos, gusto kong gamitin niya ako bilang kanyang personal na laruan sa sex. Ngunit paano kung malaman ng isa sa iba pang empleyado, o mas masahol pa, si Seymour? Ngunit paano nila malalaman? Oh, ito ay isang masamang ideya, Danny. Pahina 5. Hindi. Bulalas ko sa gulat. Hindi ko kaya. Kaagad. Isang matinding panghihinayang ang tumama sa aking puso. Bakit ko sinasabing hindi? I so attracted to this man that it hurts. Pinlano kong umuwi at magsaya sa ilang mga malikot na laruan sa loob ng ilang oras, ngunit alam ko na hindi ko matutugunan ang aking mga pangangailangan ng mag-isa. Walang makapagpaparamdam sa akin na kasing ganda ni Beren, at hindi ko siya maaalis sa isip ko hanggat hindi ko siya nakukuha. Hindi. Mahinang tumawa ang matandang lalaki habang tumatayo.
Tinutulak ang mga babae palabas ng kanyang kandanggan. Nakagat ko ang labi ko habang nakatitig sa matayog niyang anyo. Sinasabi mo sa akin na ayaw mong sumali. Oo, bulong ko, hindi man lang nakakumbinsi. I mean, hindi. Ayokong sumama sa'yo. He chuckles, amused na mga mata. Sweetheart, sinong niloloko mo? Maswerte ka kung hindi ka mag-iiwan ng puddle kapag tumayo ka mula sa iyong pwesto sa sopa na iyon. I try my best to come up with an argument, pero tama siya. Basang-basa na ako at nararamdaman ko ang sarili kong katas na dumudulod sa kaloob-looban ng mga hita ko. Pero ganun ba talaga ako ka-obvious? Alam kong gusto mo ako, pag-uuyam niya habang umuupo sa tabi ko. Napakalapit na ramdam ko ang hininga niya sa pisngi ko habang nagsasalita siya. Total, it did happen to catch you sneaking silip at us kanina, bulong niya. Ano? Nauutol ko. Nanlaki ang mga mata ko at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang ay anggulo niya ang maitim na ulong iyon. Akala mo ba hindi kita narinig na umuungol habang hinawakan mo ang sarili mo kahapon? Hindi ka kasing tahimik gaya ng iniisip mo kapag nagkakaroon ka ng orgasm, alam mo. Ginoo. Colgate, please. I'm so sorry. Natanggap na ang paghingi mo ng tawad, remember. Ngumisi siya. At saka, hindi na ako interesadong marinig ang I'm sorries. I want to give you exactly what I know you want. Hinawakan niya ang palso ko at hinayla ang kamay ko hanggang sa mapadpad ito sa kanyang pagtayo. O mas tiyak, kung ano ang kailangan mo, Miss Smythe. Hinawakan agad ng aking mga daliri ang kanyang katigasan, at nagpakawala ako ng isang nanginginig na hininga habang nararamdaman ko kung gaano kalaki ang kanyang titi. Halos naluluha na ako habang nakatitig dito dahil hindi man lang sumasara ang mga daliri ko sa kabilugan niya. Para silang maliliit na daliri ng sanggol na humahawak sa isang bagay na malaki, at ang init ay muling dumaloy sa aking mga hita. Napatingin ako kina Star at Lacey na tamad na nakatingin sa amin habang magkadikit sila. Ang kamay ni Star ay pinipisil ang dibdib ni Lacey sa ilalim ng kanyang bra, at si Lacey naman ay minamasahe ang loob ng hita ni Star, delikadong malapit sa kanyang P*K. Ako, wala akong problema dito o anuman, sa ibang mga babae na, alam mo, kasama ang isa't isa, at lahat na. Huminga ako ng malalim sa pagtatangkang pakalmayan ang sarili ko para maipaliwanag ko ng maayos. Ako lang, personally, hindi nakikipag-sex sa ibang babae. Kaya, ayos lang, kibat balikat ni Baron. Ako lang ang hahawak sa iyo. Manunood lang sina Lacey at Star. Paano kung ganoon? Tinitigan ko siya. Hindi ka maaaring magseryoso. Nagkibit balikat si Baron. Ngunit ako, tinitigan ko pa siya, kinuha ang madilim, gusot na buhok at napakalaking bronze na dibdib. Pero ang ginawa ko lang ay manood. At ngayon gusto mo akong sumali. Ngumisi siya, kumikislap kahit mapuputing ngipin. Eksakto. Iyan ang halaga ng panonood sa amin. Either that, o mawalan ng trabaho. Ayaw mo. Napabuntong hininga ako, namilog ang mata ko sa takot. Ngumisi lang ulit si Baron. Gusto ko. Pinasok mo ang pribadong espasyo ko, Miss Smythe, at ngayon, oras na para pumasok ako sa iyo. Napabuntong hininga ako dahil hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. This man is propositioning me, when all I did was sneak a silap. Hindi naman yun krimen, diba? At muli, marahil ito ay. Kung gagawin ko ito, paano ko malalaman na hindi mo ako isusumbong sa management? Ngumiti lang ulit si Baron. Hindi mo malalaman. Iyan ang bagay sa buhay, Sinta. Walang mga pangako, walang grand gestures, walang mga garantiya. Magtiwala ka lang sa akin. Ngunit muli, ito ang iyong trabaho sa linya. Sa palagay ko ang itatanong ko ay, magkano ang gusto mong manatili sa trabaho? Pahina 6. Kinagat ko ang labi ko, ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang katotohanan ay walang masyadong maraming trabaho doon. High school degree lang ako, at nakakadismaya ang paghahanap ko ng trabaho noong nakaraang taon. I need this position, sabi ko sa mahina at nanginginig na boses. Maaaring maid lang ako,
Pero kailangan ko ang trabahong ito. Nagkibit-balikat si Baron, neutral ang ekspresyon niya. Saka alam mo naman siguro kung ano ang dapat gawin, di ba? Para kang matalinong babae, Daniel. Harapin ang musika at bigyan ang iyong pinakamalalim na hangarin. Napabuntong hininga ako, ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatitig sa gwapo niyang Min. Ang katotohanan ay ang Baron Colgate ay nakagapos sa akin, at alam niya ito. Kahit na makahanap ako ng ibang posisyon, may pakiramdam ako na hahanapin at sisirain ako ng alpha male na ito kung nasaan man ako. Siya ay halos nagmumula sa kapangyarihan, at ang mga epekto ng pagsasabi sa kanya ng, hindi, ay magiging malubha. Okay. I'll do it, mabilis akong tumango. Pero walang ibang babae, sabi ko sa matatag na tono, tumango kay Lacey at Star. Nakapunta na ako sa mga sex party dati, ngunit talagang hindi ako hahawak ng ibang babae. Ganoon ba? Tanong ni Baron na mukhang natutuwa. Yes, sabi ko sa matigas na boses. Seryoso ako. Tumango siya. Sa tingin ko magagawa natin iyon, ang pagguhit ng maitim na lalaki. Pagkatapos, marahan niyang pinaghiwalay ang aking mga binti at ipinatong ang isang kamay sa malambot na balat ng aking hita. At saka, masyado namang abala sina Lacey at Star. Kita mo. Tumango siya sa iba pang mga babae, at mula sa gilid ng aking mga mata, nakita kong nalaglag na ng dalawang babae ang kanilang lingiri. Sa totoo lang, kasalukuyang magkayakap sila, nagsusungit sa mga utong ng isa't isa habang nag-uusap kami ni Baron. Ngayon, ituloy na natin, ang sambit ng gwapong lalaki. Hindi ako nandito para makipag-usap. Bahagyang hingal na lang ang tugon ko nang itinaas niya ang palda ko bago itulak ang panty ko sa gilid. Tapos, tumawa siya, nakatingin sa ibaba. Mabuting babae. Basang-basa ka na. Hingal na hingal ako sa galit, pero napalitan ito ng nakakapangilabot na helenghing dahil dalawang daliri lang ang itinulak niya sa loob ko. O Diyos, kahit na ang bahaging ito sa kanya ay nararamdaman na napakalaki. Ang kanyang hinlalaki ay dumidiin sa aking clit, minamasahe ito ng mariin habang dahan-dahan niyang ibinubamba ang kanyang mga daliri sa loob at labas ng aking mga daliri, pinaikot ang mga ito sa tamang paraan upang mabilis na mabuo ang kasiyahan sa aking tiyan. Oh, hingal na hingal ako. Hay nako, nakayuko ang gwapong lalaki. Umpisa pa lang ito, Miss Smythe. Relax. Umiikot ang ulo ko habang hinihila niya ako para sa isang magaspang na halik, ang kanyang mapang utos na labi ay perpektong pumupunta sa pagitan ko habang itinutulak niya ang kanyang dila sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito dahil napakabilis ng lahat. Kahapon lang, nagalit ako sa pagbibintang sa akin ng lalaking ito na ni-rifle lang ang kanyang mga gamit. Pero ngayon, nakikifinger ako sa isang VIP guest. Ngunit wala akong panahon para mag-isip dahil sinimulan ni Baron gamitin ang kanyang kabilang kamay para kurutin at hilahin ang aking mga utong matapos hilahin ang tela ng aking uniforme pababa upang malantad ang aking mga suso. Ibinalik ko ang aking ulo, pinaikit ang aking mga mata habang sinasakyan ko ang kanyang mahahabang, makapal na mga daliri habang bumabalik ang mga ito sa loob ng aking makinis na piyok. Angal ko. Ay oo. Madilim na tumawa si Baron. Ma'am oo. Kahanga-hanga ka sa iyong titis na gumagapang pataas at pababa, Daniel. Napaungol ako sa bibig niya habang tinatalbog ko ang kamay niya, pinapaikot-ikot ang balakang ko para mas lalo pa itong ipilit sa loob ko. Pero nang maramdaman kong malapit na ako, biglang inilabas ni Baron ang kanyang mga daliri at tumayo. I whined, kumunot ang aking noo habang nakatingin sa kanya, ngunit nanlaki ang mga mata ko nang ibinaba niya ang kanyang pantalon. Banal na ina ng Diyos. Isang malaking titi ang bumulwak at tinitigan ko ito nang may paghanga habang nakapatong ito sa kanyang tiyan, matigas at mabigat, kumikinang na may prekam. Napaawang ang bibig ko habang iniisip ko kung gaano kasarap na ang aking mga labi ay nakapulupot sa kanyang malaking kabilugan, ngunit si Baron ay dumausdas muli sa sopa, na humawak sa akin hanggang sa ako ay nakahiga sa aking likuran habang ang aking mga paa ay nakapulupot sa kanyang bewang. Napaungol ako nang maramdaman ko ang mainit na dulo ng kanyang makinis na ulo na nakadikit sa aking butas.
Masyado kang sexy para sa iyong sariling kapakanan, nagpakawala siya ng mahinang tawa. At matapang din. Alam kong kailangan kitang makuha pagkatapos kong marinig na umuungol ka para sa akin habang nilalaro ang iyong munting piyok kahapon. I bet you spent the whole time imagining na ang titi ko ang tumutusok sa P** mo imbes na mga daliri mo lang, M. Ako, I squeak, hindi makasagot sa kanya habang siya ay lumuwag sa loob ko. Napakalaki niya na sigurado akong nahahati na ako sa kalahati. Oo. Relax, sabi niya sa labi ko. Pakiramdam mo lang, at papasok na ito. Ngunit mahirap mag-relax kapag hawak ni Beren ang napakalaking club. Napabuntong hininga ako habang pilit niyang pinalapad ang mga hita ko, binabarena ang P** ko sa mabagal at matigas na pag-ulos. Tumalbog ang mga dibdib ko sa isa't isa habang ang bawat pagtulak ay nagpapadala sa aking katawan na umuusad sa sopa, at ang aking mga helanghing ay pinipigilan ng kanyang bibig habang siya ay yumuyuko upang muling halikan ako. Ang paggalaw ay ang kanyang titi na pilitin ang sarili nito kahit na mas malalim sa loob ng aking dripeng basa, at ako ay halos hindi makahinga habang siya ay patuloy na fucking sa akin, ang kanyang mga bola sampal laban sa aking asno habang ang kanyang mabigat na baras rams up laban sa aking G-spot paulit-ulit. Medyo matagal bago ko may rehistro ang tunog ng pag-ungol, ngunit nang sa wakas ay nagawa ko na, humiwalay ako sa aming halikan at ibinaling ang aking ulo upang tumingin sa kabilang sopa. Si Beren ay nag-iiwan ng bakas ng basa at bukas na mga halik sa aking leeg habang tinatitigan ko sina Lacey at Star, na malinaw na may oras ng kanilang buhay. Pahina 7. Si Star ay nasa ibabaw ni Lacey ngayon, at sila ay nagsasalo-salo sa sarili nilang halik habang hinihimas nila ang kanilang mga suso, pinagkikiskisan ang kanilang mga puki sa isa't isa habang sila ay humihingal at humihingal. Bamuka ang aking bibig, at humihingal ako kahit na patuloy na tinutulak ni Beren ang aking basa. Lumingon din siya saglit, at ngumiti. Abangan kung ano ang susunod, siya growls. Magugustuhan mo. Oo naman. Ang mga batang babae ay talagang mapag-imbento. Gumagawa si Star ng 180 para mahawakan niya si Lacey sa isang dirty 69, at yumuko ang kanyang ulo para kumandang sa puki ng kanyang kaibigan. Nagdedeliryo si Lacey, ngunit pagkatapos ay inabot at sinipsip ang clit ni Star bago dahan-daang pinasok ang isang daliri sa puwete ng kanyang kaibigan. Sigaw ni Star, saglit na iniangat ang ulo. Ma'am. Samantala, si Beren ay bumubulusok sa akin, ang basa, nakakakilabot na mga ingay ng kanyang pag-fucking sa aking creamy P** ay lumalakas habang papalapit ang aking orgasm. Ang pawisan naming katawan ay pinaghihiwalay lamang ng manipis na tela ng aking munting uniforme. Sa amoy ng sex na mabigat sa hangin, ito ay nagiging sobra para sa akin, at bago ko napagtanto, sumakay na ako sa titi ni Beren. Umangat ang likod ko mula sa sopa at nanginginig ang buong katawan ko habang nagsipop out ang mga bituin sa harapan ko. Oh! Sigaw ko habang hinihigpitan ang mga paa ko sa bewang niya. Anyun! Napakahusay! 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 Pag-awit ko. Ang aking paningin ay lumalabo habang ang lahat ay nagsisimula sa pakiramdam ng isang maliit na malabo, kahit na ang aking puki ay kumikirot ng ligaw, nakakapit sa ugat ni Beren. Fuck. Ayan na, daing ni Beren. Magandang babae, dumarating sa aking titi tulad ng maliit na puta na ikaw ay. Shit, bulong niya habang nararamdaman kong tense siya. Saglit siyang bumagal, at napapasigaw ako habang ini-reposition niya ako hanggang sa ang dalawang binti ko ay nasa isang gilid niya at sinisipa niya ako patagilid. I rest a hand on his abs in some kind of attempt to stop him as the pleasure gets to be too much. But he simply hold on my wrist and speed up again. Sumigaw ako, at ang aking mga mata ay umiikot sa likod ng aking ulo habang siya ay nakayuko upang kumagat at sumipsip muli sa aking leeg. Mas maganda ang pakiramdam ng bagong posisyon, at gusto ko ang paraan ng paghawak niya sa akin at ginagawa niya akong tanggapin ito kahit na medyo nalulula ako. Good girl. Pants niya. Ang mga asol na mata ay nakatingin sa akin. Fuck. Mukhang kahanga-hanga ka ng ganito.
Wala akong ideya kung gaano katagal niya akong ginugugol ng ganyan dahil nag-zone out ako, wala ni isang iniisip sa aking isipan habang pinapayagan ko ang aking katawan na gamitin para sa kasiyahan ni Baron Colgate. Pero maya-maya, darating na naman ako at sa pagkakataong ito, hindi naman nalalayo ang gwapong lalaki. Napabuntong hininga ako habang nagbibigay siya ng ilang matitigas na tulak bago nagpakawalan ng ungol at napuno ako ng mainit at mabangis na binhi. Nararamdaman ko ang kanyang tumitibok na titi na pumipintig habang binubuhos niya ang kanyang kargada sa akin, at kapag siya ay sa wakas ay tapos na, siya ay bumunot, nanunood habang ang malagkit na likido ay tumutulo mula sa aking pinakamatamis na lugar makalipas ang ilang sandali. Wow! Narinig kong bulong ni Lacey. Napalingon ako sa dalawang batang babae na nakangiti sa amin mula sa kanilang 69, bago sila dumating. Ang mga mata ni Lacey ay umiikot sa likod ng kanyang ulo habang siya ay nag-climax, kumikibot at nagpupumiglas habang si Star ay patuloy na sinisip-sip ang clit ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, dumating din si Star, na nagpakawala ng matinding pag-iyak habang ginagawa ni Lacey ang kanyang clit gamit ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi hinahayaan ni Baron na nakawin ang palabas. Sa halip, hinailan niya ako at ini-reposition ako para ang mga paa ko ay nasa magkabilang gilid niya ulit. Pagkatapos, ginagawa niya akong ikalat ang mga ito ng malawak upang makita niya ang kanyang binhi na tumutulo mula sa aking puke at pababa sa aking asshole. Fuck! Bulong niya habang hinahawakan ang kanyang semi-hard na titi, gamit ang ulo nito para panasan ang malagkit na gulo na tumutulo sa akin. Napaungol ako ng ilang beses niyang hinihimas ang kanyang dulo sa pagitan ng mga labi pataas ng aking sensitibong puke bago ito hilahin pababa para idiin sa aking asshole. Ano? Hinihingal ako. Teka. Pero huli na. Napabuntong hininga ako nang idiin ni Baron ang sarili sa mahigpit na singsing ng kalamnan, ang biglaang pagpasok na naging dahilan para mapangiwi ako. Ngunit gustong-gusto ko ang paraan ng pag-uunat sa akin ng kanyang titi, at sa totoo lang, mahilig ako sa anal play. Hindi ko lang inaasahan na bigla na lang, at ngayong gabi ng lahat ng gabi. Oo, sabi niya habang nakatingin sa hubog kong anyo. Mahilig ka sa pagpasok ng titi sa iyong puwet, hindi ba? Nahihirapan ka bang ganito? Kinagat ko ang aking labi at tumanggo habang ikinakawit ko ang aking mga braso sa ilalim ng aking mga binti upang iangat ang aking mga tuhod patungo sa aking dibdib upang bigyan siya ng mas magandang pagtingin sa aking asshole, at siya ay umuungol habang siya ay nagsisimula ng mababaw sa aking puwet. Yes. I do. Daing ko. So go deep, daddy. Pagsisihan mo ako. Si Baron ay umungol lamang at tumataas ang bigat. Oh shit. Parang exposed ako at sobrang puno. Ang aking puki ay tumitibok at tumutulo pa rin sa kanyang binhi, at ang aking puwet ay nakaunat na posibleng nasa paligid ng napakalaking kabilugan ng lalaki. I'm already bracing myself for my third orgasm when Baron starts rubbing circle around my clit while slamming into my ass. Come for me baby, bulong niya. Ipakita sa akin kung ano ang hitsura ng anal orgasm. Pumikit ako sandali, ngumiti sa kanya. But then climax hits me and I screamed again as my asshole clenches on the hard rod buried inside. Buong katawan ko ay umikot habang sumisigaw ako, tinutulak din si Baron sa gilid, at bigla siyang naglalabas ng panibagong deposito ng Burlman milk sa aking ilalim. Angal ko. Diyos ko. Fuck. Sumisingit siya sa nagngangalit na mga ngipin. Godam ang sikip ng asshole mo. Magkasama kaming tumama at sumisigaw, nawawala ang mundo sa paligid namin habang pinupuno niya ako ng kanyang creamy seed. Ang sensasyon ay ipinagbabawal ngunit kilalang kilala, at ako ay umuungol ng mahina habang ang aking ilalim ay pumipintig. Sa wakas, kapag natapos na, siya ay bumunot at pinapanood ang pagtagas ko mula sa aking anus sa pagkakataong ito. Ngunit si G. Colgate ay hindi naman naiinis. Sa halip, yumuko siya pasulong at hinihimas ito gamit ang kanyang dila, na pinasadahan ng kanyang bibig ang magkabilang butas ko. Ang ganda mo, Daniel, bulong niya, nakatingin sa akin na may kumikinang na asol na mga mata. At ito mismo ang uri ng serbisyo ng kasambahay na gusto ko. Hinihingal ako. Banal na baka,
Ang lalaking ito ay may madungis na pag-iisip. Ngunit nalampasan ko na, masyadong maaga. Ako ay nabighani sa makapangyarihang bilyonaryo na ito, at ang susunod ay ang hula ng sinuman. 4. Baron. Kinabukasan. You look stunning. Nakangiting sabi ko habang hinahalikan ko ang pisngi ni Daniel bago siya dinala sa dati kong table sa likod. Sa kabila ng tanghalian na, hindi gaanong siksikan ang bar premi. Iilan lang ang mga kumakain na nakakalat, bumubulong-bulong sa pananahimik na boses, kaya payapa. Perpekto. Pahina 8. Alam kong hindi ko maalis sa isip ko si Daniel pagkatapos ng mga ginawa namin kagabi, kaya pinakiusapan ko siyang makipagkita sa akin para mag-lunch ngayon para mas makilala ko siya. Sa kabutihang palad, pumayag siya. Salamat, ang bulong ng magandang babae habang ipinapahid ang kanyang kamay sa kanyang katawan upang pakinisin ang kanyang damit. Napalunok ako ng mariin habang sinusundan ng mga mata ko ang mga daliri niya. She's wearing a light pink dress. Ang manipis na tela nito ay nakakambola ng hindi nakadikit sa kanyang katawan na parang latex. Kitang-kita ang matambok niyang dibdib, ang malambot na bilugan ng tiyan, at ang malapad niyang balakang, na ikinadap ako ng medyo nahuhuli ako sa pagtitig sa kanya. I send her a sheepish smile as she giggles at me and look me up and down. Napakagwapo mo sa sarili mo, Mr. Colgate. I wave her off with a small shrug. Isa lang ito sa mga regular suit ko. Normal lang, walang espesyal. Here, hinayla ko ang upuan niya para sa kanya at itinulak iyon nang makaupo na siya bago ako umupo sa sarili kong upuan. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa salamin na bintana, na nagliliwanag kay Daniel. Para siyang tunay na anghel habang kumikinang ang maitim niyang mga mata, ang mahahabang pilikmata niya ay dumampi sa kanyang pisngi habang kumukurap siya sa akin, inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon niloloko kahit isang segundo. Pagkatapos kagabi, alam kong walang inosente kay Daniel dahil siya ay mapaglaro, tumutugon, at sobrang lingge kaya't hinaypan ko ang aking kargada ng maraming beses sa lahat ng 3 butas niya. Hindi ako nagkaroon ng mas magandang oras sa kama bago, at iyon ay sinasabi ng isang bagay, dahil ako ay may kasamang maraming babae. Ilang oras kaming nagtagal bago ko tuluyang nagawang huminto, at kahit noon pa man, ito ay dahil lamang sa ipinangako ko na muli ko siyang muli sa lalong madaling panahon. Ngunit sinisikap kong huwag masyadong isipin ang aking sekswal na pagkahumaling kay Daniel dahil hindi ito ang oras at lugar. Ang bar premi ay isang eleganteng brasserie sa loob ng Hotel Nova na may mga puting tablecloth, red velvet curtain, at kumikinang na silver cutlery. Siyempre, I'd love to have her underneath again at some point in the future. Pero gusto ko rin munang makilala si Daniel. May isang bagay tungkol sa kurbatang babae na nakakaintriga sa akin, at gusto kong malaman ito. Ang lugar na ito ay naghahain ng brunch, tama ba? She murmurs, bigla akong naalis sa mga iniisip ko. Mabilis akong tumango, kinuha ang menu sa mesa para usisin ito. Isang pabaya na kilos dahil 1,000,000 beses na akong nakapunta dito, kaya alam ko na kung ano ang gusto ko. Oo, paano kung makuha natin ng kaunti ang lahat? I can never decide which dish to get so I usually order a mini buffet, I droll. Nanlaki ang mata ni Daniel. Mukhang maganda para sa akin ang isang mini buffet. Humajijek siya. Kaya kong kainin lahat. Makalipas ang 15 minuto, ang bawat pulgada ng mesa ay natatakpan ng pagkain at inumin, at ang mga pisngi ni Daniel ay namumula na parang chipmunk habang siya ay naghuhukay. Clear my throat at umiwas ng tingin nang mahuli niya akong nakatitig. So, sabi niya pagkatapos lumunok ng isang subo. Ang saya naman kagabi. Akala ko ba napatawad mo na ako? Ngumiti ako. I have, sabi ko sa mahinang boses. Natubos mo ang iyong sarili. Humajijek si Daniel. Well, I hope so seeing that I apologized in every way I know how. Pero alam mong hindi ko hinalungkat ang mga gamit mo. Tumango ako, may ngiti sa aking mukha. Oo alam ko. Gusto lang kitang makita ulit, kaya gumawa ako ng dahilan para punta ka sa suite. Oh my God, ang sama mo. Hiyaw niya. Muntik mo na akong idamay sa gulo.
I shrugged, throwing her a lazy smile. Sulit iyon. At saka, hindi ka talaga mahihirapan. I clear ko sana ito sa management in the end. Inilibot ni Daniel ang kanyang mga mata bago muling kumagat ng masarap na spinach omelette. Okay, okay. Ikaw ang aking knight in shining armor, handang iligtas ako mula sa aking amo. Pero sapat na sa akin. Alam mo naman na maid ako sa hotel, at halata namang VIP guest ka. Pero anong ginagawa mo? Ano ang nagdadala sa iyo sa Hotel Nova? Tumango ako habang umiinom ng aking orange juice. Magandang tanong. Well, nasa negosyo ako ng diamante. Ang negosyo ng mga diamante. Nanlaki ang mga mata niya nang tumigil siya sa pagmuya. Tulad ng, totoong mga diamante. Hindi idikit ang mga hiyas. Oo, tumawa ako. Ako ay nagmamay-ari ng ilang mga minahan ng diamante sa buong mundo. Maaari itong maging isang medyo makulimlim na industriya, ngunit nagsusumikap ako upang matiyak na ang lahat ng aking mga hiyas ay malinis, at hindi mga diamante ng dugo, mabilis kong idinagdag. Wow! Tumango si Daniel sa kanyang ulo, tila impressed. Maganda iyon dahil lagi akong nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kalupitan na kinakaharap ng aking mga manggagawa habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Narinig ko na rin ang tungkol sa hindi mabilang na mga kasanayan sa negosyo, at ang pinakamasama sa lahat, lagi kong naririnig ang tungkol sa tahasang pagnanakaw na nangyayari sa mga taong nagnanakaw mula sa mga kultura ng ibang tao. Mga bagay na ganyan. Tumango ako. Oo. Maraming questionable na tao at practice sa industriya natin, pero ipinagmamalaki ko ang sarili kong hindi ako isa sa kanila. Alam ko ang pakiramdam ng inaapi, kaya wala akong planong gawin ang pang-aapi. Alam mo ba ang pakiramdam ng inaapi? Curious na tanong ni Daniel. Ngunit nananatili ka sa presidential suite. Pahina siyam. Nagkibit balikat ako. Well, right now, I'm a man of means. Ngunit ang aking pinagmulan ay hindi masyadong kaakit-akit. Ang aking mga magulang ay hindi kailanman nasa larawan, kaya ako ay lumaki sa isang ampunan, at tiwala sa akin, ito ay hindi isang magandang karanasan. Maraming hindi patas na pagtrato at direktang pang-aabuso na nangyari. Hindi madaling maging sa sistema, ngunit noong sapat na ako para magsimulang magtrabaho, lumabas ako. Nagsimula talaga ako bilang isang naglalakbay na tindero ng sapatos. Humajijek si Daniel. Talaga. Hindi ko na alam na nag-e-exist pala ang mga iyon. Tumango ako, natuwa. Hindi sila. Ngunit ito ay isang matibay na trabaho at palagi akong nasa kalsada na nakikipagkita sa mga tao. Habang naglalakbay ako, nakilala ko ang isang Orthodox Jew na nasa negosyo ng diamante ng mga dekada. Siya ay sumikat sa akin, at itinuro sa akin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa pagiging isang matagumpay na tindero at kumita. Muish, ang pangalan niya. Para siyang ama sa akin. Tumango si Daniel. Hindi ka panipaniwala. Natutuwa akong nakahanap ka ng father figure sa pamamagitan ng iyong trabaho. Tumango ako. Close pa rin ako kay Muish, although matagal na siyang retired. Ngunit ipinagdiriwang ko ang Pasko kasama ang kanyang pamilya taon-taon, at tumatawag pa rin sa kanyang kaarawan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Goodness, nag-convert ka rin ba sa Judaism? Tumawa ako. Hindi, bagaman may lubos akong paggalang sa relihiyong Hudyo. Pero hindi, medyo atheist ako. O mas tumpak, ako ay espiritual, ngunit hindi relihiyoso, ang sinasabi ng karamihan sa mga araw na ito. Tumango si Daniel. Ngunit paano ka napunta mula sa pagbebenta ng sapatos hanggang sa mga diamante? Nagkibit balikat ako. Sa pamamagitan ni Muish, syempre. Hindi naman ganoon kaiba, talaga. Ito ay tungkol sa paglikha ng pinaghihinalaang kakulangan ng isang bihirang kabutihan. Syempre, ang mga diamante ay ibang-iba na mga produkto mula sa mga sapatos, ngunit ang mga babae ay nagbabayad ng $2,000 para sa isang pares ng boto na maaaring magbenta ng 40 sa iyong lokal na Payless. Bilang resulta, kinuha ko ang aking mga kasanayan sa pagbebenta at inilapat ang mga ito sa mahalagang industriya ng hiyas, at nagtrabaho ito. Ngayon,
Nagmamay-ari na ako ng ilang minahan sa Africa at India, pati na rin sa isang maunlad na negosyong pakyawan. Kumurap si Daniel, isang kalahating kinakain na croissant sa isang kamay. Goodness, literal na parang isang bagay na diretso sa isang pelikula. Mula ulila hanggang sa matagumpay na negosyante. Wow, umiling siya. Dapat talagang ipagmalaki mo ang iyong sarili. Ako nga, tumawa ako. Pero nagpapasalamat din ako sa mga nakakita ng potential ko at tumulong sa akin na maasa ang craft ko. Wala ako kung wala si Moish at ang kanyang pamilya. Sapat na tungkol sa akin, bagaman. Masama ang ugali ko na walang katapusang pag-uusap tungkol sa negosyo ko, kaya huwag mo akong i-encourage, commandant ako. Ano naman sayo? Nagtatrabaho ka bilang isang kasambahay sa Hotel Nova. Paano nangyari iyon? Napabuntong hininga si Daniel. Well, ang kwento ko ay hindi kasing interesante sa iyo. Nagtapos ako ng high school noong nakaraang taon, at ngayon ay isang kasambahay. Iyon lang ang naruroon. Oh, tara na, ngumiti ako. Maaari mong gawing mas kawili-wili ito kaysa doon. Isipin mo na para kang tindera. Bahagi ng paggawa ng pagbebenta ay ang paglalahad lamang ng nakakaintriga na kwento. Ano ba talaga ang sinusubukan kong ibenta sa iyo? Pang-aasar niya bago nagpakawala ng mahinang tawa. Iyong sarili. Sinusubukan mong ibenta ang iyong sarili sa akin. Sinusubukan mong ipaisip sa akin, kawili-wili siya, kailangan ko ng higit pa niyan. Panipi. Ipinapahiwatig mo ba na hindi mo pa nararamdaman iyon sa akin? Tanong ni Daniel sa arko na boses habang nakakunot ang isang eleganteng kilay sa akin. She shimmies her shoulders just a little and my eyes flicker down towards her big breasts as they bounce. Humajejek ulit siya at ako naman ay umungol. Mag-ingat. Hindi mo naman gugustuhing gumawa ng eksena sa restaurant, di ba? Depende sa eksena, she sasses before sent me a teasing look. Fine. Tingnan natin. Ako ay isang 19 na taong gulang na dalaga mula sa New Jersey. Buong buhay ko nakatira ako sa tri-state area. Katatapos ko lang mag-aral, pero hindi ko akalain na kolehiyo na pala ang ruta para sa akin, kaya naghanap na lang ako ng trabaho. Wala akong anumang malinaw na pagpipilian sa karera, kaya kinuha ko ang posisyon na ito bilang isang kasambahay at, well, hindi ko talaga magawang maging kawili-wili ito kahit anong pilit ko, sabi niya sa malungkot na tono. Malinaw, hindi ako magiging isang mahusay na tindera. Well, gusto mo bang magtrabaho sa housekeeping? Pahina 10. Nag-isip siya saglit. Hindi ko alam, she states. Madali lang ang trabaho. Gusto ko ang paglilinis at pag-aayos, at nakakarinig ako ng musika habang ginagawa ko ito, kaya ayos lang. Sa ngayon, okay naman ako sa trabaho ko, pero, nagtaas ako ng kilay. Nagkibit balikat siya. Ngunit hindi ko nais na gawin ito magpakailanman. Well, ano ang gusto mong gawin sa loob ng ilang taon? Huminto si Daniel. Iyan ang problema, bulong niya. Wala akong ideya. Hindi ko pa natatagpuan ang aking landas sa buhay, at hindi rin sa dami ng mga employer na kumakatok sa aking pintuan. Hindi rin naging madali ang pagkuha ng trabaho sa Hotel Nova. Dapat ay nag-apply ako sa 1,000,000 lugar, kabilang ang McDonald's at Starbucks. Kahit wala silang opening. Tumanggo ako. Oo, naging masikip ang labor market. Pero at the risk of sounding cliched, what's your passion? Napabuntong hininga si Daniel, at iniyuko ang kanyang ulo sa isang bagsak na paraan. Iyon ang problema. Hindi ako mahilig sa anumang bagay, at ang tanging hangarin ko lang ay gawin ang isang bagay na magbibigay sa akin ng sapat na pera para mamuhay ng comfortable. Sa teknikal, sa palagay ko, iyon ay maaaring maging anumang bilang ng mga trabaho, kaya medyo nahihirapan akong paliitin ito. Nakakaawa, tama ba? Hindi nakakaawa, sabi ko. Sa iyong edad, parang kailangan mong magmadali upang makahanap ng karera na gugugol mo sa buong buhay mo, ngunit magtiwala ka sa akin, ayos lang na hindi mo alam kung ano ang gusto mong gawin o tama sa sandaling ito. Panipi. Huminto ang magandang morena. Oo. Pero kailan ko malalaman? Reklamo niya.
I mean, I can't imagine myself being a doctor or a teacher or a dentist or anything. Wala akong ideya kung ano ang aking magiging, at pakiramdam ko ay hindi ko ito malalaman. Nagsasalita ako sa nakapapawing pagod na tono. Sabihin mo na parang iyon lang ang mga career path na maaaring gawin ng isang tao. Ngunit maniwala ka sa akin, maraming mga posibilidad, na marahil ay hindi mo pa naisip noon. Kunin si Lacey at Star, halimbawa. Talagang nagtatrabaho silang mga babae mula sa isang escort agency sa Manhattan na tinatawag na City Girls. Huminto sa pagkain si Daniel at kumurap sa akin, natulala ang brown niyang mga mata. Sila ay mga escort, she-parrots, at tumango ako. Oo, ang kanilang mga tunay na pangalan ay Althea at Angela, ngunit sila ay pumunta sa pamamagitan ng Star at Lacey habang sila ay nagtatrabaho. Ngunit gayunpaman, mahal nila ang kanilang mga trabaho. At bakit hindi? Pareho silang extrovert na mahilig mag-entertain ng mga lalaki, so it works for them. Dagdag pa, nakakapaglakbay sila at tinatrato silang parang royalty kapalit ng pagbibigay ng karanasan sa kasintahan, na ikinatutuwa nilang gawin. Malaki ang kinikita ni Star at Lacey sa pag-escort, kaya win-win-win situation ito para sa kanila. Nabayaran mo na ba sila? Tanong ni Daniel sa mahinang tono. Nag-isip ako saglit, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na huwag magsinungaling. Ano ang magiging punto? Oo, pag-amin ko sa mahinang boses. Nagbabayad ako ng pinakamataas na dolyar para sa oras ni Star at Lacey. Huminga ng malalim si Daniel bago sinalubong ang mga mata ko. Iminumungkahi mo bang maging escort din ako? Natatawa ako habang umiiling. Hindi. Ibig kong sabihin, kung ito ay parang isang bagay na gusto mong maging interesado, pagkatapos ay sa lahat ng paraan, magpatuloy, ngunit hindi ko sinusubukang kumbansihin ka na gumawa ng anumang partikular na bagay. Ipinapaliwanag ko lang na may iba pang mga opsyon na marahil ay hindi mo napag-isipan, kaya huwag masyadong mag-alala. Maniwala ka sa akin, makikita mo ang karera na dapat mong makuha pagdating ng panahon. Salamat, nakangiting sabi ni Daniel bago kinagat ang kanyang labi at binigyan ako ng nagtatanong na tingin. Ano ito? Nagtanong ako. Kaya lang, bakit paano ka nakapasok sa mga escort? Curious niyang tanong. I mean, napakagwapong lalaki mo, kaya hindi ko akalain na mahihirapan kang maghanap ng makakasamang babae. Ang $1,000,000 na tanong, iginuhit ko. Ang pag-escort ay gumagana para sa akin dahil ito ang perpektong solusyon sa aking pagnanais para sa pagsasama ng babae, ngunit walang anumang pangako. Abangan ang susunod na chapter. Paki-subscribe po. Salamat.